Singgero ka pala. Hindi na natin gagamitin yung assist to walk, di ba? So, sa tinanong ko kanina, kung nakita nyo yung from start to hanggang sa stand siya. So, ang unang gagawin nyo lang po, kung nag-iisa kayo, ilagay po, uli po yung kanyang dalawang kamay. Ilagay po sa harapan, then cross lang po. Once na nakuha nila, ipitin ko ng isang kamay nyo yung isa, o yung dalawang kamay. Then yung natin sa tuhod, kung nakapantalon, patakin nyo lang po yung pantalon paangat. Kung hindi naman siya nakapantalon, insert sa ilalim na din. Ganyan. So, formang, paupo na siya. After nakaganyan na siya, hawak, lipat ang kamay sa batok, at yung isang kamay, lipat sa kamay, pwede diretso. Punta agad sa likod, suportahan po ng lap. Then, punta kayo sa likod ni patient. Pag bubuhatin nyo na po siya, ganito po palatandaan para hindi po siya bumitawak o hulumalay. Kaliwang kamay ni responder, ang kukunin ay kanang kamay ng pasyente. So, kaliwa kay kanan, kanan kay kaliwa. Yan po. So, ganun po lalabas. Saan po doon? Yan. So, bakit kailangan nakagano? Kaliwa kay kanan, kanan kay kaliwa. Kaliwa. So, ganun po yung labas yun, no? Ito po yun. Pag kasi delete nyo sila, hahapit yan. Unlike na dito natin sa bubuhatin. Pag delete natin yung dito, bibitawag yan. So, yun po yun. Dati po kasi bawal sa amin gamitin yan, lalo na po kung babae. Pero, delikado po. Pasyente yung mapikukunin natin, huwag lang po talaga may mali siya, na ang dakmaan ninyo ganito. Kung babae, ganda-ganda, huwag na po pala yan. So, kaya nga piwasan. So, isama nyo naman yung kamay. Okay no? Nakakaintindihan tayo ha? Baka mamaya, doon kayo sa lambot, humawak, hindi sa tigas. Okay, so, pag inilig nyo lang buhatin nyo, mention lang, sasabihin nyo rin sa pasyente, sir, itatayo kita sa bilang na tatlo. So, ready? Okay, sir, tatayo kita sa bilang na tatlo, isa, dalawa. Yun po yung start, simula pagkakahiga hanggang sa pagkakatayo. Iisa lang ang procedure. Kung paano scary ang kukunin mo, i-spread mo yung kanyang paa at saka yung kanyang kamay. So, spread, then, takbo sa harapan, punta sa harapan. Insert, yuko, pwesto. Yung kanina, di ba, lumuhod siya. Mas mahirap po nakaluhod kung malaki yung pasyente. So, lagyan mo lang ng stand na kaya mo lalo maliit. Then, believe. Pag lalaki ang buhat, tingnan nyo, pag lalaki buhat, nasa pagitan ng kanyang braso, yung dalawang paa niya. Pag babae ang buhat, ganito. Hindi, part of scary din, babae buhat. So, babae, yan. Dalawa. Bakit kailangan dalawa? Kasi baka mamaya nakapalda kayo, umangat. O baka mamaya naman sumingaw. So, iipitin lang natin. So, yun po yung dalawang klase ng pagbubuhat. Kamukha naman po yung cradle scary, buhat bago kasal, ganun din po ang procedure. Start to stand, then pagkasasabihin nyo, conscious ha? Sir o ma'am, pagluhod ko, uupo kayo sa lap ko. So, ganun lang gagawin. On 3, 1, 2, 3, upo sa lap. Ikaw, upo ka. Then, ikaw kamay na, ikakapit mo dito. So, parang bagong kasal. Then, insert, then lift. Tayo sa bilang ng tatlo, isa, dalawa. Kaya. Siguraduhin na lang. Siguraduhin nyo lang po na tuwing bubuhat kayo, may bilang kayo sa sarili nyo. Baka kasi mamaya, mabigla kayo, hindi kayo nakaprepare, bigla nyo tindilig, tutulog yung balakang nyo. Or either naman, yung tinatawag namin foxtrot carry, di ba? Explain nyo ano? Ito pa yung isang mabilis ang pagbubuhat. Sabihin na natin yung lasing-lasing, kaysa i-assist ko ko na lang, foxtrot carry lang natin. Papasok ko dito, then, pag nasa harapan na ako, kuha yung kaliwa, kuha ko yung kanan, insert lang. Oh, simple na! Yun lang isa sa pinakasimple. What if
ang pasyente natin ay matanda na, malaki ang tubig. Hindi ko naman siya mabubuhat ng matagalan na naka-lumbar carry ko o pack strap carry. Lalo na tumaagos yung tubig. So, simple lang. Tiga. Kung dalawahan kayo, Thomas Carey, ako na din sa paa. Si nasa ulo, ang gagawin niya ay ilagay lang sa ano. At ang naman ay hawakan ko to din, baluktot. Yan. Support. Siya tatakbo sa likod. Yan. Pwesto kami dalawa. Pwesto. Pag itatayo na yan, o nahawakan ko siya sa balakang. Unlike doon sa napalitumanin kasi lumang version yun, dito pinapahawakan. Mahirap tumayo. So, hawak sa balakang on 3. 1, 2, 3, stand. Okay. So, nakayo. Dalawa kami, harapan kami. Dalawa kami pupunta mismo sa side view patient. Isang kamay. So, sir, pagduhod namin, uupo ka sa aming lap o sa hita. O 3, 1, 2, 3, o. Yung kamay nyo, sa likod ha, isa nasa baba, hindi parehas na sa bewang. Isa nasa taas. Then, pag insert, test lock. So, tingnan, pakita natin. Unlock po niya ganyan. Okay, so lock, insert, lock, ready to lift, on 3, 1, 2, 3, lift. Ito ang madalas magagamit nyo. Okay po. Ito ay swing carry. Meron pa tayong tinatawag na forearms carry. So, ulit. Same procedure lang din po. Ang pagkakaiba lang, kung si patient po ay gising na malakas, hindi lang siya makalakad, dito po natin gagamitin yung buhat na parang naglalaro tayo. Ito yung forehand seat. So, tanda na, posisyon, lock. Okay, ang hahawak sa inyo ay yung mismo patient. Kasi gising naman siya. Hindi lang makalakad. So, same procedure, nakaupo na. Nakaupo na, kumapit ka na dito. So, forehand seat, insert, upo na po. Upo na, yan. So, insert, on 3. Awak pa po. 1, 2, 3, lift. Yun din yun. Ito, hindi nakakapagod. Kasi siya nakahawak. Kami lalakad lang ang lalakad. Ito yung mga namin dito. So, nakukuha ko ba? O sige, yes daw. Kayo naman. Kayo naman,